The reason why we can surrender to God because of who God is. Tama? Ibig sabihin, yung dahilan kung bakit tayo umaasa sa Kanya, sumusuko sa Kanya, dahil kung sino ang Diyos sa atin. Amen? Kasi mahirap magtiwala sa hindi sigurado. Tama? Mahirap maniwala sa hindi katiwa-tiwala. Tingnan mo yung katabi mo, kati-katiwala. Pag-asawa mo, wag mo nang tignan. Okay? Pag-asawa mo, wag mong tignan. Baka pag-awayan nyo pa. Pero diba, naniniwala tayo sa Panginoon, umaasa tayo sa Panginoon, at sumusuko tayo sa Panginoon dahil kung sino ang Diyos natin. And today, that's what I want to share with you. I know we all know this, but sometimes when we go through tough times, when we go through hardship, or maaaring ngayon na nandito ka, at meron kang binibitbit na alalahanin, o sabi nga, minsan hindi naman si Goliath ang kaaway natin yung takot sa puso natin eh. Amen? Minsan yung duda sa isip natin ang kailangan nating paglabanan. Alright? So today, I want all of us to be reminded of who our God is. That we can surrender because our God is God. Ang Diyos ay Diyos. That's good news. 'Di ba? Ang Diyos ay hindi katulad ng tao, ang Diyos ay Diyos. Kaya nga today, you can say to yourself, or you can say to the person next to you, let go and let God. Today, if you're going through something, or if you're just here with your worries, with your fears, with your reservation, mga kapatid, anuman yaan, you can let go and let God. Amen? Ibig sabihin, you can choose to surrender to God because we have a sovereign God. Amen? So today, I want us to read from the main text in James 4, verse 13 to 17. At tatalon tayo sa susunod na kabanata yan sa James 5. So we're gonna read a big chunk of passage today from James. Sige, basahin natin ng sabay-sabay mga kapatid. 1, 2, 3, read. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money, why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. If we jump to chapter 5, let's read. Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay, the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Parang hindi good news yung binasa natin. parang merong evil, merong fail, merong liar, 'di ba? Ang dami, may evil scheme, may arrogance. So parang hindi good news. But I believe God has a message there for us, and we will understand the things that we need to surrender to the Lord and where we can let God be God over our lives. So before we go on to our teaching this morning, let's come before the Lord in prayer. Hallelujah, God, we just thank you for who you are. Thank you, Father, that you are our faithful and good Father in heaven. Salamat, Panginoon, sa akda mong umaga sa araw na ito. Salamat sa pagkakatipon-tipon ng iyong katawan. Nawa, Panginoon, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na spirito at salita. Nawa ang salita na nakatotohanan ng siyang magpalaya sa isip, sa kalooban ng bawat isa, sa anumang kasinungalingan at sa anumang gawa ng
kaaway. Right now, Lord, we just surrender everything to you. We surrender to you our minds. We surrender to you our heart. We surrender to you, Panginoon, even the things that we are planning about later on. And may you speak to us today as you would in the days of Noah. God, we want to hear from you and want to encounter who you truly are in this place. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The big idea of what James is saying is that surrender becomes possible when we know who God is. The more we understand God's character, the more mo nakikilala ang Diyos at ang katangian ng Diyos, nagiging madali, mga kapatid, na ilagay ang tiwala natin sa Diyos, yung lahat ng area ng buhay natin, sa Kanyang pamamahala. Diba? Yung sovereignty niya, yung sovereign rule. Pag sinabing sovereign rule, siya ang mataas na otoridad. Diba? Siya ang talagang namamahala sa lahat. So, the problem is not God's sovereignty. The problem is our surrender. Walang problema sa kapangyarihan at sa katayuan ng Diyos. Ang problema ay yung pagsuko ng tao. Kasi hindi natin pwedeng questionin, talaga bang maganda ang kalooban ng Diyos? Kung maganda ang kalooban ng Diyos, bakit niya pinahintulutan ito? Diba? Kung mabuti talaga ang Diyos, bakit ako nagkasakit? Bakit niya binigay ito na pagsubok sa akin? Kapatid, hindi tanong o hindi debate kung talagang ang Diyos ay mabuti. Kung ang Diyos ay tapat, kung ang Diyos ay talagang makapangyarihan sa lahat. Minsan ang katanungan, tayo ba ay willing to surrender to Him? Yes, we believe that's one thing, but it's another thing to surrender. Kaya nga, you can let go today and let God be God. So, ayon kay James, there are many things in our lives that we need to learn to surrender to the sovereign rule of God. Most Christians, we believe na si God ang may control ng lahat. Tama ba? Siya ang may akda ng lahat. Siya ang nakakaalam sa lahat. Siya ang may malaking plano sa bawat isa. Yan, inaawit natin yan kanina, di ba? May Savior, may Redeemer. Lahat na, di ba? Lahat na ng magagandang katangian. Lahat na ng magagandang pangalan na talagang nagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos. Inaawit natin yan. Pinagpipray din natin yan. Kaya nga, di ba, in Jesus' name. Because we believe there is power in the name of Jesus. Amen? We sing about it, we pray about it, because we believe that God is over all, the King of Kings, the Lord of Lords. Sabi nga nung ating worship leader kanina, we affirm that in the church. But when life becomes uncertain, pag naging questionable na ang sitwasyon natin o ang nararamdaman natin, minsan nahihirapan tayong sumuko sa Panginoon. Kung aaminin lang natin, mga kapatid, di ba? Kaya nga pag minsan nakakalungkot sa loob ng simbahan, pag may pinagdadaanan ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos, at mas pinili niyang lumayo sa Panginoon, yun ang nakakalungkot. Kasi di ba dapat alam niya na ang Diyos niya ay mabuti. Ang Diyos niya ay ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, walang nakakalagpas sa kapangyarihan at sa otoridad ng Diyos mo. Kaya nga wala kang mararanasan na kayang mapagtagumpayan ng kaaway. Because God can overcome that. His purpose, His plans is always to overcome what's going on in your life. Naniniwala ba kayo doon? Ganon ka sovereign ng Panginoon, di ba? Kung ganon siya, ibig sabihin pati ang plano niya, yun talaga ang dapat maganap. Tama ba? Pero marami sa atin ang hindi natin nararanasan ng ganap ang magandang plano ng Diyos dahil nahihirapan tayong sumuko sa Kanya. We have a hard time surrendering to God. We're having a hard time letting go. Letting go of so many things. And today, God wants you to experience the fullness of who He is. Pag sinabing the fullness of who He is, yung ganap na siya. Makita natin talaga yung kaganapan ng Panginoon natin sa buhay natin. Amen?
And throughout the scripture, surrender always follows revelation. Ibig sabihin, sa pagbinasa mo ang Biblia, cover to cover, Genesis to Revelation, it's always when you surrender that God reveals who He is. Tama? Kaya nga kinakailangan natin ng pananampalataya kasi kahit hindi mo nakikita, umaasa ka. Yun ang pananampalataya, kapatid. Hindi lang basta paniniwala na may Diyos, pero umaasa ka sa hindi pa nagaganap dahil sa Diyos mo. Yun ang pananampalataya. And kapatid, yun yung makikita natin sa Biblia, that when we choose to let go, we will see God. Kasi kung nakikita lang agad natin si Lord, hindi natin kakailanganin ng pananampalataya. Tama ba? Hindi mo na kailangang umasa kasi nandyan na lahat nakalatag sa'yo eh. But our faith needs to be tested to see if you will truly surrender to God in faith. It is our faith in God that pleases Him. So mga kapatid, the greater our vision of God, the greater our willingness to surrender. Kaya po gusto kong maibahagi ulit sa inyo ito, mapag-usapan natin ulit ito, matunghayan ulit natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil kung gaano natin kalaki nakikita ang Diyos, mas kaya nating sumuko sa Kanya. Mas kaya nating magpaubaya sa Kanya. Sabi nga ni Moira, di ba? Ano ba yung kanta ni Moira? Yung paubaya. Pinapaubaya. Sabi nga ng ating singer dito. Ibig sabihin, sinusuko ko na. Kaya nga sabi ko, kung hindi mo kilala ang Diyos at hindi mo alam ang katangian ng Diyos mo, mahihirapan kang isuko ang mga bagay sa buhay mo na dapat nile-let go natin sa kamay ng Diyos. Amen? There is freedom in surrender, kapatid, because there is security in the God to whom we surrender. Sa Tagalog, may kalayaan sa pagsuko ninyo. Dito kasi sa konteksto ng mundo, di ba? Pag sumuko ka, kulong ka. Di ba? Kaya yung iba nagtatago, ayaw umamin, ayaw magpahuli. Kasi pagka umamin sila at sumuko sila, okay, ako na, di ba? Katapusan na nila. Pero sa kabalik na rin yan sa prinsipyo ng Diyos. The more kang sumusuko sa Kanya, the more kang nakakalaya. Bakit? Paano ka nakakalaya? Nakakalaya sa kasalanan, nakakalaya sa alalahanin, nakakalaya sa takot, nakakalaya sa kahirapan. Dahil merong seguridad sa Diyos kung kanino ka sumusuko. May security sa Panginoon, ibig sabihin may kasiguraduhan sa Diyos. Kaya makakalaya ka sa lahat ng alalahanin mo, sa lahat ng takot mo, sa lahat ng inaasahan mo na maganap, kapatid, dahil sa Diyos mo. And I cannot emphasize it much today that it's all about the Lord. Every time we come here, it's about God. Every time we pray, it's about God. Because of who He is. Kaya tayo dito nag-aaral kasi we believe that God is truth. Kaya tayo may choice ngayon, makinig sa salita niya, mag-surrender sa salita niya, dahil naniniwala tayo kung ang Diyos natin ay totoo, totoo ang kanyang salita. And in the Word, it's the truth that will set us free. Tanungin mo katabi mo, gusto mo bang makalaya today? Anong sagot? Yes daw? Hintayin nyo rin sumagot pag tinanong nyo. Di ba? Kung gusto nilang makalaya, sabihin mo, let go, let God. So in what we've read sa James 4-5, there are 4 things that I want to share from you, to you from that. So the first thing that we can learn from what we have read, kasi parang pag binasa mo nga rin naman yan, parang, Lord, ang sakit naman. Di ba? Ang sakit naman nun, parang may mga arrogant, merong, di ba? Parang mist ka lang. Di ba? Parang hamog. Yun na, sabi, hamog ka lang. Parang ang sakit naman nun, Lord. Parang di ka naman mabuti. Parang offend ako. Di ba? Pero every time we read the word, I want you to practice it. Na every time na nagbabasa tayo ng salita, gusto ko masik nyo ang Panginoon doon.
Your question is that, ano yan para sa akin? 'Di ba? Ano sinasabi niyan para sa akin? Dapat ang una mong makita, anong sinasabi niyan patungkol sa Panginoon ko? Kasi pag nakita mo ang Panginoon mo, makikita mo ang katayuan mo. Ganun pala si Lord. Wala pala ako kay Lord. So sige Lord, sa'yo na. 'Di ba? Kaya every time we read the word, kahit parang may arrogance, may evil, ano kaya sinasabi niyan patungkol sa Panginoon? 'Di ba? So the first thing that I want you to understand from what we have read is that we can let go of our plans. That's the first thing that we need to understand. We need to let go of our plans because what? God knows all things. Let's read from James 4:13-16. Sabi niya, now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city. Meron ba dito yung mga nagpaplano ng mga travel nila? December, mag-out of the country ako. Next month, sa Baguio ko. Di ba? Meron kayo dito, yung may plano na kayo kung saan kayo pupunta. Sabi dito kasi, merong ganyan eh. Today, tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. And here's the question and the challenge of the Bible. Bakit? Alam mo na ba ang mangyayari bukas? At nakaplano na hanggang next year ang mangyayari sa buhay mo at sa oras mo. Ang sabi pa dito, ano ba ang buhay? What is your life? Ano ba ang buhay mo? Sabi, ikinumpara siya sa isang hamog. At ang hamog po, di ba, meron lang oras. Mabilis lang siya. Sa minsan madaling araw. Sa gabi po, pag medyo pahapon nakakita kayo, hindi po hamog yan, usok. Sa Metro Manila, smoke yan, hindi yan mist. Pero sabi, di ba, yung mist, it appears for a little while and then it vanish, nawawala. Doon ikinumpara ng Biblia ang buhay ng isang tao. Kaya nga, sabi niya, instead na ang sinasabi ninyo, if it's the Lord's will, dapat daw, ang sinasabi natin, if it's the Lord's will, we will live and do this or that. Ibig sabihin, before we plan anything, dapat ang sinasabi daw ng isang mananampalataya o nagtitiwala sa Diyos, kung ang kalooban ng Diyos ay ito ang gagawin ko. Ito ang pupuntahan ko. Ito ang uunahin ko. As it is, sabi nga dito, you boast in your arrogant schemes. Pag sinabing arrogant, yung full of pride. Kasi kaya ko eh. Kasi gusto ko, di ba? And sabi, all such boasting is evil. Now, let me clear this. The word is not against planning. Planning is good. But planning without God is not. Naintindihan? Planning is good. But planning without God is not. So kailangan when we plan something, it's always, sabi nga, you have to say, if it's the Lord's will. Kalooban ba ng Panginoon ito? We live and do this because it's the will of God. That's the right thing to say. Why? Bakit? Because I want you to see God here. Bakit siya nang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin? Why do we need to let go or surrender our plans? Because God is omniscient. Pag sinabi pong omniscient, omnisensya yata yan siya sa Tagalog eh. Pag sinabing omniscient, all-knowing. May unlimited knowledge ang Panginoon. He knows the past, He knows the present, He knows what's to come. He possesses perfect knowledge. Bakit kailangan natin mag-surrender sa kalooban ng Diyos? Dahil nalalaman ng Panginoon ang mga magaganap simula at katapusan. That's who He is. That's who our God is, so that we can trust when God says, don't do that because I know what's gonna happen. Hindi, Lord. Di ba? May ganun ba? Yung may mga magulang ba dito na kapag dinidisiplina nyo yung mga anak nyo, huwag mo hawakan yan. Mapapasok ka. Sabi ko na sa'yo. Di ba? May ganun. Ganun yung magulang. Hindi, kaya ko yan. Makapal yung kalyo ko. Hanggang sa paghawak ng anak, aray! Di ba? Sinabi ko na sa'yo.
Minsan may ganyan tayong pagtatalo with the Lord. God says, wag yan. Alam ko na yung mangyayari. Hindi, Lord, gwapo. TDH. Tall, dark, hungry. Hindi, handsome. Hungry. Kasi lagi kayong sa mukbangan nagde-date, di ba? Tall, dark, handsome. Sabi ni Lord, hindi yan Christian. Kung hindi niya ako kilala, paano kanya mamahalin? Paano niya malalaman ang kalooban ko para sa'yo kung hindi niya ako kilala? Huwag dyan, anak. May kiliti ako dyan. Joke. Huwag dyan. Pero sa'yo, hindi Lord talagang nahulog na ako Gusto ko talaga. After 3 years, ang post mo from in a relationship to, it's complicated. Ayun na. Bakit? Medyo nagkakalabuan Away-bati kami, away-bati Pero okay lang, sabi nga, love is sacrifice. Wow! Martir pala, no? Pag may ganyan kayong kakilala, patayuan nyo ng ribulto. Di ba? Bayani buwis buhay Pero, pag talagang hindi kalooban ng Diyos, kapatid, ang kalooban ng Diyos, ano bang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay mabuti lamang. So, hindi kalooban ng Diyos ang mapahamak ka. Kaya kung mapapahamak ka dyan, hindi pahihintulutan ng Diyos. Because He is omniscient. He knows what's gonna happen to you. Kahit patagalin mo yan ng 10 years, kung doon din ang bagsak mo, sabi ko sa'yo, di ba, heartbroken ka. Sometimes we don't ask God, Lord, if this is your will, let me do it. Hindi natin tinatanong yun. Sometimes we just plan. Sasagutin ko siya ng ganitong date para 14, 14, di ba? May ganun pa binaplano mo kung kailan mo sasagutin, kailan kayo mag-a-anniversary. Kapatid, hindi natin alam what's in tomorrow. What if tomorrow magbago ang tingin niya sa'yo? What if tomorrow magbago ang pakikitungo niya sa'yo? So you see, we plan everything. And if without God, we will never know what's gonna happen. But if we ask God, He already knows what's gonna happen tomorrow. What's gonna be the ending. Gusto nyo ba yun? Na sigurado na yung ending nyo? Only God knows because only God is omniscient. Walang nakakagulat sa Panginoon. Alam niya rin ang pipiliin mo. Alam niya, kapatid, kung susunod ka o hindi. Kung magmamatigas ka o hindi. Alam na ng Panginoon yan. Walang nakaka-confuse kay Lord. Bakit ganyan naman? Akala ko ba nagsisimba? Kasi yan pa rin ang pinili niyang gawin. Hindi nagugulat ang Panginoon sa lahat ng mangyayari. Hindi siya nagtataka bakit ganyan ang takbo. Nalalaman niya kung ano ang mangyayari. Psalm 139 verse 16 sabi, all the days ordained for me were written in your book before of them came to be. This is the time when David was saying, nakita mo na ako kahit hindi pa ako naka-form. Kahit ibig sabihin, kahit hindi pa ako nako-conceive, Lord, alam mo na kung sino ako. Lahat na ng araw ko ay nakasulat na sa libro mo. Bago pa ako ipinanganak, sabi, alam mo na ang mangyayari sa buhay ko. Kapatid, that's how David described God. He knows everything. Alam niya kung ilan na lang talaga ang tunay na bilang ng buhok mo. Sabi dun sa Biblia, di ba? He knows the count, the number of your hairs. He even knows your tears. Bakit? Kasi iniipon niya yung luha mo. Kapatid, lahat naka-record sa Panginoon. Bago ka pa man mabuhay sa mundo, alam na ng Panginoon ang simula't katapusan mo. At lahat ng mga nasa gitna. That's how God knows everything. Before you were born, God already knew every detail of your life. He knows every opportunity. He knows every disappointment. He knows every victory. He knows, mga kapatid, every hardship, every prayer, every tear. That's who our God is. Kaya kung feeling nyo walang nakakaalam ng mga pinagdadaanan nyo at mga dinaramdam nyo at iniisip nyo, mali kayo, alam ng Panginoon.
Even yung mga tinatago natin sa sikreto, alam ni Lord. God is omniscient. And in the Bible, we see the reason why God knows everything because He is the God who is sovereign. God is sovereign. Pag sinabing sovereign, mga kapatid, siya yung pinakataas. The one who is in control. So ibig sabihin ba, Pastora, na dahil si Lord ang in control ng lahat at alam na niya ang lahat ng mangyayari, plano niya talaga to? Na masaktan ako? Plano niya talaga na maghirap ako? Plano niya ba talaga to? Kasi, di ba, pag sinabing siya ang control, parang wala na tayong masabi, di ba? Kasi nakaakda na lahat eh. Sabi, nakasulat na lahat sa libro. Kapatid, let me say this. God is sovereign in His will. God is sovereign in His purpose. God is sovereign in His plans. Pag sinabing sovereign, walang makakatalo sa plano at kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko, ang kalooban ng Diyos at ang plano niya sa'yo ay maganda. Hindi niya kontrolado na masaktan ka. Why? Because that's the gift He has given to men. May free will ka. May choice ka. Ang sinasabi lang ng Panginoon dito na walang makakatalo sa kanyang kalooban o siya ang may kontrol ng plano niya at kalooban niyang mabuti, kahit may mangyaring masama sa'yo at pag bumalik ka sa Panginoon, kalooban pa rin niyang magaganap. Naintindihan? Pero minsan, hindi natin nararanasan nga yun dahil nga sa free choice. That's the only thing God cannot control. Why? Kasi ang will ng Panginoon, even in the Bible, is that no one will perish. Sa Tagalog, ang kalooban ng Diyos ay walang sino man ang mawala o mamatay o masira. But everyone will come to repentance. Yun ang will niya, yun ang layunin niya, na ang lahat ay magbago ng kalooban at bumalik sa Kanya. But even in the Bible, it says, narrow is the gate, but wide is the road that leads to destruction. Alam ng Panginoon kung bakit wide road ang destruction dahil maraming tao ang hindi pumili sa Kanya. Kaya narrow yung gate makitid Kasi iilan lang ang nakakalakad dun. Yung iba na sobrang lawak dahil lahat doon gusto pumunta, doon maglakad. Kaya pinalawak nila yung highway. Diba? Road widening. Hanggang ngayon, under construction yun kasi marami pa ring tao ang hindi marunong sumuko sa Panginoon. So that, even if God doesn't want you to perish, we perish because of our choice. Our choice is sometimes not to surrender to God. Naintindihan, kapatid? But if we choose to surrender today, remember? If we surrender today, we can be free. Kaya nga, even if the enemy meant it for evil, for your harm, kung intensyon ng kaaway na tuksuhin ka, 'di ba, malulung ka sa bisyo, masaktan ka dahil sa maling desisyon, kung yan ang layunin ng kalaban, sabi nga, God can turn that for good. Why? Because He is in control of His plan. Kaya kung ang plano niya sa'yo ay talagang, 'di ba, maganda. Kung plano ng Panginoon na yumaman ka, kahit pinanginak ka sa kahirapan, God is in control of His plan. But you have to let go. Let go of your plan. Sometimes we plan without asking God, Lord, is this your will? Kasi if we truly know who our God is, and we know that God's will for us is good, you will always ask, Lord, ano yung kalooban mo? Kasi mas maganda yung kalooban mo di ba? Sabi nga ng Panginoon, He declares in Isaiah 46 verse 9 to 10, I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, and what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do that I please. Ibig sabihin, gagawin niya kung ano ang nakakalugod sa Kanya. At hindi nalulugod ang Panginoon pag nasasaktan ka. Pag napapahamak ka.
But today you have an option, you have a choice to surrender, to let go, and let God become God of your plans. Because He knows all things. He is in control. So kahit sumunod ka kay Lord at meron kang pinagdaan ng pagsubok, trust me, yung pagsubok na yan cannot control God's purpose for your life. God's plan, sabi nga, His purpose will stand. Pag sinabing will stand, sigurado to kapatid. Sabi, tatayo, titindig ang kalooban ko, ang layunin ko. So sabi mo sa katabi mo, let go. And let God. Ayan, let go. Let go of your plans, mga kapatid. Let go of your plans today. Throughout the scripture, God's people flourish when they trust His wisdom rather than their own understanding. Ibig sabihin, mas nagbubunga ka, mas lumalago ka, mas sumasagana ka kapag natuto kang magtiwala at sumuko sa Panginoon, sa karunungan, kaalaman ng Panginoon, rather than yung sarili mong pag-iisip, rather than sa sarili mong reasoning, sa sarili mong understanding. Jeremiah 10:23, pinakita dito ang limitasyon ng tao. Sabi sa Jeremiah 10, verse 23, I know, O Lord, that the way of man is not in himself, that it is not in man who walks to direct his steps. Ibig sabihin, even si Jeremiah, naiintindihan niya na wala sa kakayahan ng tao na daanan ang tamang daan palagi. Na wala sa kakayanan ng pag-iisip ng tao na malaman kung ano ang tuwid na daan palagi. Kaya nga dito, pinapakita ni Jeremiah na kailangan talaga natin ng wisdom at ng guidance ng Panginoon. Kaya the next time you pray, a mature believer will not pray, Lord, bless my plans. But instead, you will pray, Lord, align me with your plans. That's the best way to pray. Because sometimes if you just pray, Lord, bless my plans, sabi ni Lord, hindi nga Hindi yan nga hindi ka dyan sasagana. Hindi ka dyan pagpapalain. So we have to also learn to trust. Kaya nga Proverbs 3:5-6 sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him. Surrender to Him. And He will make your path straight. So kung gusto nyo ang plano nyo ay maging maayos at maging tuwid, let go of your plans to God. Second thing, let go of your way because God is holy and Lord. We can let go and surrender our personal ways, our own ways because God is holy and Lord. James 4:17 sabi, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Sabi nga ni Santiago sa salita niya, 'di ba? Kapag ang isang tao ay alam kung ano ang mabuti nilang gawin, pero hindi niya ginawa, tinanggihan niya, at iba ang ginawa niya, ano daw ang tawag dun sa action na yon? Kasalanan. Kasalanan nila yon. Kaya tayo mga kapatid, if we don't know the will of God, di ba? Or even if we know the will of God, the next thing that needs to happen is our obedience. Your obedience. Sabi mo sa katabi mo, be obedient. Obedience is a sign of letting go. Obedience is a sign of surrender. And the more we say, no, Lord, kahit may pinapagawa na sa atin, alam natin yun ang dapat gawin. Pag hindi ka nang hindi, Lord, ito na lang gagawin ko. Kasalanan pala yun sa Panginoon. Ano ang kasalanan doon, kapatid? Ang hindi pagsunod sa Diyos. Our disobedience is what causes sin to live in our hearts. James moves from planning to obedience. Okay yun na pinagpipray mo, Lord, anong kalooban mo? If this is your will, I will do it. Di ba yun yung sabi sa James? I will do it. Hindi lang sinabi, what's your will? Ang sabi ni Jaime ni Santiago,
Kung anong kalooban mo, gagawin ko. That's why we need to let go of our ways. Ibig sabihin yung sarili nating kapamaraanan, yung sarili nating actions. Who is God? Sabi, God is holy. Pag sinabing holy, kapatid, He is morally perfect. Ibig sabihin, malinis ang Panginoon, perpekto ang Panginoon, matuwid ang Panginoon, banal ang Diyos, dalisay. Wala kang maibibintang sa kanyang kamalian o kasalanan. He is holy. That's what holy is, hindi religious, okay? Ang pagiging holy po is not being religious, no. But is being morally perfect. If on our own, what's good to me may not be good to you. Tama? So then it must not be good. Kasi hindi siya good sa lahat. But there is only one good. There is only one holy, there is only one pure. Sabi nga ni Isaiah 6 verse 3, they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Sa Biblia po, dahil sa original language po nito, wala pong mga superlatives. Alam niyo po ba yung superlative sa English? Yung pinakamaganda, di ba? Pinaka-pogi. Wow. Tingnan mo yung katabi mo, pinaka-pogi sa lahat yan. Pinaka-matalino, di ba? The smartest, the prettiest, the handsomest. Handsomest, meron mong ganon. Di ba? Wala silang ganon superlative. Kaya pagka nakabasa kayo sa Biblia ng inuulit-ulit na salita, ibig sabihin pinaka. So hindi lang basta tinawag na holy is the Lord Almighty, ang sabi, holy, 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 3 beses. Ibig sabihin, siya ang pinakabanal sa lahat. Kaya pag may narinig kayo, pangit, 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 sobra naman pangit nun. Diba? May parot kasi dati doon yung kapitbahay namin, naririnig na, pangit, pangit, pangit. So nalaman ko to, ano ba yan? Parang, ganun ba ako kapangit? Kasi inulit-ulit eh. Pangit, pangit, pangit. So, pag nakakabasa kayo ng ganyan in the Bible, na inuulit ang salita, holy, 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 then that means that's serious. Hindi lang basta holy si Lord, holy, holy, holy. Super holy. Wala nang ibang matuwid at mabuti. Siya lang. Walang ibang dalisay kung hindi ang Diyos. The whole earth is full of His glory. Sa Tagalog, ang buong mundo ay puno ng kanyang kadakilaan. Grabe. So, ibig sabihin, walang sino man ang papantay sa kadalisayan at sa katuwiran ng Diyos. He's the only one who is holy. And the angel emphasized God's holiness because holiness is the very attribute of God. Yan ang Panginoon natin, holy. So we need to let go of our ways. We need to surrender our actions kasi kapag sa sarili lang nating pamamaraan, minsan hindi tuwid, minsan hindi tama, minsan hindi mabuti. At minsan doon pa tayo na dadali. Doon tayo mas napupunta sa bisyo, doon tayo mas nakakatalikod sa Diyos, di ba? Mas nasusunod na natin minsan yung kapamaraanan natin kaysa yung salita ng Diyos, yung katwiran ng Diyos. And sabi nga, if you do not do it, it's a sin. It's unholy. Kasi po ang sin, yun yung bahid yun yung stain, yun yung mancha, para hindi ka maging dalisay. Pero ang sinabi, you have to be holy because God is holy. So how can you be holy? Follow who is holy. Follow the way of the one who is perfect. Kasi I'm sure pag sinundan mo ang paraan ng Diyos, hindi ka magkakamali, kapatid. Hindi ka magkakasala. Hindi bubulong si Lord na, sige, nakawin mo na, 10 pesos lang naman yan. Hindi. Minsan pinagpakamalan pa natin, blessing siguro to ni Lord, no? Yung pera sa TV, sa ibabaw. May barya, pinagpipray ko to. May 500 dito sa may gilid ng TV. Imbes na tanungin mo, kanino po ito? Thank you, Lord. Blessing talaga. Thank you ka pa kay Lord. Sabihin ni Lord, hindi ko sinabing mangupit ka.
Di ba mga kapatid? Minsan, ginagawa natin, yung paraan natin, paraan ni Lord eh. And let me be honest with you, sometimes we pray for jobs. But do you think God will take away the Sunday where He asks you to come and worship me with the brethren? That's in His Word. Sabi sa Hebrews, do not neglect the fellowship of the saints. Minsan nirarason pa natin, kasi po ito yung answered prayer ko. Si Lord naman nagbigay ng trabaho. Kapatid, hindi nanakawin ng Diyos ang linggo mo. Naintindihan po? So if we know what to do and we do not do it, it's a sin. Minsan na-justify na lang natin na si Lord yon. Pero if we truly know who our God is, si Lord, He doesn't bend what is morally perfect, what is morally right. Hindi niya sasabihin, sige may grace naman ako, okay na yun, pagbigyan kita. Hindi. Kasi mahahanapan siya ng mancha. Mahahanapan siya ng bahid. Hindi na siya holy. Hindi siya holy. Holy na lang. Isa na lang eh. Hindi. Diba? Hindi na siya dalisay kasi meron na siyang mancha. Naintindihan, kapatid? But God is God. The same truth in Genesis to Revelation, yun ang truth natin ngayon, kapatid. So ang standard ng Panginoon, ang matuwid sa Panginoon noon, matuwid pa rin siya ngayon, matuwid pa rin siya hanggang bukas. Hindi natin pwedeng sabihin dahil nagbago na yung generation, nagbago na yung natin ngayon, modern na kasi. So dapat adjust na rin tayo, hindi kapatid. God is holy, no matter what generation you're in. Amen? Humanity's greatest problem is sin. And from Genesis onward, nakikita natin, from Genesis, di ba, yung pag-disobey nila sa Panginoon, yung sa authority ng Diyos. Di ba sabi kay Eva at Adan, wag mong titikman ang bunga ng punong ito. Sa 99% na puno sa Garden of Eden, yung 1% yung gusto ni Eva. Di ba? Lord, minsan lang naman, tikim lang naman. Di ba? Kung pinagbigyan ni Lord yun, tikim lang, lahat tayo dito pwedeng tumikim, Panginoon, mga kapatid. But when God says no, it's no. When God says yes, it's yes. Now it's our choice to surrender to the way of God or for us to take the wheel and say, Lord, ako nang mag-drive. Ako nang masunod. Ako nang bahala, makakarating ako doon. Minsan yung bahala natin, makakarating din ako, yayaman din ako dyan, pero ang paraan, pagnanakaw, korupsyon, pagiging ganid, di ba? Yes, kalooban ng Panginoon, sumagana ka sa pinansyal, pero hindi sa ganong paraan, kapatid. May paraan ng Diyos. Sabi nga niya sa Malakay 3 verse 6 to 10, di ba? Bring your whole tithes in my storehouse and see if I will not open the gates of heaven so that you will have no room for it. Kahit magpatayo ka ng mansyon, kung ibinuhos ng Diyos, yan hindi magkakasya sa mansyon mo. Kasi ganun nagalak ang Panginoon sa pagsunod mo sa Kanya. So remember, obedience is the way you show your surrender to God. So today, you can let go. Sabi mo sa katabi mo, let go of your way. And let God. Even Jesus learned to do it in John 6 verse 38. Sabi ni Jesus na to ha. Si Jesus na perfect Son. Sabi ni Jesus, I have come down from heaven, na parito ako sa lupa galing sa langit, hindi para gawin ang kalooban ko. Para hindi gawin yung nais ko, kung hindi gawin ang nais ng sino mang nagpadala sa akin dito. And Jesus here is teaching us, hindi niya sinabi yan dahil powerless siya, o mas mababa siya sa Panginoong, sa Amang Diyos. Hindi, kapatid. He's just teaching us that the way to everlasting life, the way to the Father is through our surrender in obedience. So let it be your heart's desire, Lord, I'm gonna walk your way. Kahit hindi ito yung gusto kong daanan, I'm gonna walk in it. Because it is your way.
And your way is the way to the Father. The way to the will of the Father. We can surrender to God not just because He is holy, but He is Lord. Alam niyo ba yung term na Adonai? Kinakanta natin yan di ba? Adonai will sing. De, joke lang. Only, ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord. Ang pamagat po niyan, Adonai. We can surrender our ways to God because He is Adonai. Ano po ang ibig sabihin ng Adonai? God is Lord. He is not just our Savior and Redeemer, the one who saved us from the miry clay. He is also our Lord. Pag sinabi pong Adonai or Lord means King, Master, the rightful ruler, ang nasusunod. The gospel calls us not merely to receive forgiveness, but to submit and surrender to Christ's rule and reign as Adonai. Ibig sabihin, masunod ka, Lord. Hindi lang alam ko yung will mo, susunod din ako. The one commanding us is perfect and holy. Surrendering our action means only saying to God, God, your way is better than my way. And there are things that God will instruct us through our possessions. That's why we also need to learn to let go of our possessions because God owns and provides all things. If we read from James 5, 1-6, sinabi dito, now listen, you rich people. Wow. May mga kayamanan naman talaga tayo. Hindi lang natin nakikita kasi minsan misappropriate ng budget. Diba? Or kaya misspent ng budget. So yan sinabi, tayong may mga kayamanan sa mundo, kailangan natin maintindihan na itong kayamanan dito ay temporary. Nabubulok. Sabi nga, diba, your gold and silver are corroded. Nasisira. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. Look, the wages you failed to pay. Verse 5 sabi, you have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who's not opposing. James warns against placing confidence in money rather than God. God is not against money. He's the one who blesses you with money. Para may pangkain ka, pambili ka ng kailangan mo, di ba? If God doesn't bless you with money, He's not a good God. Because it's money that we use, di ba, para mababuhay ka dito. So God is not against money, but He's against the love of money. Ibig sabihin, you love your possession more than you love God. Minsan, ang nagiging Diyos natin ay yung kayamanan. The issue is lordship. Who owns your heart? Who is your Lord? Who is your Adonai? Sino ang nasusunod sa'yo? Pera? Minsan yun nga, napagpapalit natin si Lord sa pera. Kasi overtime, double pay. Kasi dito may sideline, okay lang naman kapatid kumita. Pero kung nagiging Diyos mo na siya, more than the Lord, kaya nga we can surrender to God because He owns everything and He provides all things. Sabi, who is our God? God is our Creator. In Psalms 24 verse 1, sinabi dito kapatid, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Lahat ay galing sa Diyos. Pagmamayari ng Diyos, kahit yung mga building, kay Lord yan. Hindi naman si Lord gumawa niyan yung construction Di ba yung contractor ang nagpatayo niyan? Pero yung ability to do something, ability to work, the strength, the ideas, di ba? Yung creativity mo, that comes from God. Why? Because sabi, all who live in it is the Lord's. So kung anong meron ka kapatid na kakayanan, katalinuhan, kaalaman, it comes from God. Kaya kung ano ang gawa ng kamay mo, hindi yan para pagmayabang mo, kasi magaling ako, hindi. Because it is God who made me able.
Yun yung sinasabing, the earth is the Lord's and everything in it. If God owns everything, do you think God will deprive you of what is good? Hindi ka pagdadamutan ng Panginoon. Hindi madamot ang Diyos natin, kapatid. He is the God of Creator, and the things that He created, hindi lang para sa sarili niyang pleasure, but it's to bless you. When He created the Garden of Eden at pinununan niya lahat-lahat doon, is because it's for Adam. 'Di ba? Huli niyang ginawa ang tao kasi minake sure muna ng Panginoon na doon na lahat. Nang kakailanganin niya, ang gagawin na lang ni Adam ay pamahalaanan, i-manage, i-steward yung blessing ng Panginoon. But it's the Lord who provided everything for man. So sabi mo sa katabi mo, God will provide. God is Jehovah Jireh. Hindi lang siya Adonai pag sinabing Jehovah Jireh. God is our provider. He is the one that provides. The same way He provided in Adam, the same way He provided Jesus for us. Jesus is the only Son of God. At pati yun, ibinigay ng Diyos sa atin. 'Di ba? Ano pang ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin, kapatid? If He already gave you His Son, Jesus Christ. The God who sustained Elijah, the God who provided for Abraham, the God who provided manna in the wilderness, the God who fed 5,000 through Jesus, the God who continues to care for His people today, that's who our God is. Kaya kang alagaan ng Diyos. Huwag mong habulin ang pera, ang kayamanan ng mundo. Because when you let go of your possessions, when you let go of material things and even your money, it means that you trust God. Giving is a sign of surrender. Generosity is a sign of surrender and trust to God who provides everything. Minsan kasi ayaw natin maging generous kasi baka mawalan tayo eh. Tinitipid ko nga to para meron akong extra eh. Minsan yun yung nagiging Lord natin, yung possession, di ba? Na feeling natin pag yun nawala, wala na tayo. But you still have God. He is Jehovah Jireh. That's who our God is. So if we understand who our God is, if God says give, if God says be generous, you can let go of that. Kayang palitan ni Lord yan. Higit pa. I can say it with conviction, I've seen that. Even just last week, meron po kaming iniipon na amount of money ng asawa ko. Kasi we're also trying to save for our honeymoon. Ayan. So pinag-iipunan din po namin yan para makapag-bakasyon kami, makapagpahinga. Pero someone was sent to the hospital at kinailangan nila ng malaking pera. So kami iniisip namin, kaso savings na natin to eh. Hindi naman siguro masama, no? Mag-save para sa sarili mo. Kasi gusto naman ni Lord makapag-honeymoon kayong mag-asawa eh. Pero kapatid, minsan when our possession, our money becomes our Lord, nawawalan tayo ng opportunity to trust God, to surrender to God, and believe that God will provide. When we know, kami ng asawa ko, nung nagkatinginan na kami, alam na namin yung gagawin, kahit pareho kami nang iniisip na, kasi savings na natin to, gagalawin ba? But when the Lord says, you give, you have extra. We need to trust God. Okay, God, you will provide. Hindi pa naman kami aalis ngayon. We release that amount. Hindi man ganun kalakihan para sa nangangailangan, pero we release that amount by faith. And immediately, wala pang isang linggo, kapatid, that money, bumalik sobra pa. Nang hindi namin alam, like di namin kami nagpe-pray na, Lord, balik mo ha. Hindi, na parang bang may utang si Lord. Lord ikaw sabi mo kasi share generous eh. Hindi.
Like you can ask my husband, pupunta kami ng service last Sunday, may pumapara sa amin, oh, may jackpot ka. Anong jackpot? Yung pala may nagpaabot ng pera. Yung nawala sa amin, kapatid, yung bumalik, sobra pa. Not because we give, because we want more from God, no. Because we trust that God will provide more than we ask for. Minsan more than we need. Minsan di na nga natin kailangan, pero si Lord buhos ng buhos, di ba? Naka-experience na kayo ng ganon? If hindi pa, I want you to experience that because my God is the same as your God. There is an overflow because God is Jehovah Jireh. Kahit feeling mo, wala dito yung kapangangailangan mo, if you trust God and you just let go and let God be God who provides, then you will see His provision, kapatid. So I don't know what you are asking for from the Lord. You can let go today and let God be Jehovah Jireh. Matthew 6:31 to 33, sinabi dito, kapatid, do not worry, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? For the pagans run after all these things, but your heavenly Father knows that you need them. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Do not chase. Sabi nga, huwag kang humabol na parang pagano sa mga material na bagay. Material lang yan. If God owns everything in this world, do you think God will not give it to you if you need it? Kapatid, that's my testimony ever since na nag-full-time ako sa ministry. Walang kasiguraduhang salary, allowance ang pagiging full-time pastor. It's the calling, it's passion. Yung nakukuha naming compensation is a blessing. Pero hindi talaga siya yung full-time job na ito pipiliin mo kasi may pera dito, hindi. Ito pinili namin dahil nandito si Lord. Because we know the rest, God will provide. God will fulfill it. I can go to places because someone will sponsor it. Alam naman ni Lord yung desire ko na, Lord, gusto ko rin makabakasyon. Gusto ko rin ma-experience yung ganitong lugar. And maya't maya, may gagamitin din ng Panginoon. I-treat mo yung anak ko. Gusto niyang makapasyal. I have many testimonies like that na nakakapunta ako sa mga lugar, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Hindi dahil marami akong budget, kapatid, wala. Ang budget ko pang tithes, pang gasolina, pang kain, pang bayad ng bill. The rest, overflow ng kabutihan ng Diyos. So I want you to experience not the bare minimum, but the overflow. So today, choose to let go of your possessions because God is Adonai and He is Jehovah Jireh. The last thing, let go of your future because God is good and faithful. Today, we can choose to surrender our future. Lahat ng inaasahan mo, lahat ng hindi mo pa nalalaman sa hinaharap because our God is good and faithful. Many believers, for many believers, I believe this is the hardest surrender. Sometimes we can trust God with our past kasi nangyari na di ba? Minsan kailangan natin talaga ng patawad, kalayaan, kaya nagsusurrender tayo kay Lord, gusto kong makawala sa nakaraan ko. We can trust with the present. Di ba? Pag may nangyayari sa atin ngayon, we can pray, Lord. Pero kapag kayo hinaharap, pag di mo alam kung anong mangyayari, minsan ang hirap mag-let go kay Lord, di ba? Baka kasi hindi mag-work, baka ang dami baka. Sa New Zealand, marami din baka. Daming baka. Baka, Lord, baka, di ba? Pero sabi, we can trust God. We can surrender our future to God because we can be sure that our God is good. Psalm 119, verse 68, sinabi, you are good and what you do is good. Because your God is good, everything that He does is for your good. Kaya wag kang mag-aalala sa hinaharap mo o sa mangyayari sa'yo, dahil ang Diyos mo ay mabuti at lahat ng gagawin niya sa buhay mo ay mabuti. God never acts contrary to His nature. Ibig sabihin, hindi siya sasaliwa
sa kanyang katauhan, sa kanyang katangian. Everything He does flows from His perfect goodness. Even when we do not understand His ways, He is still good. Totoo yan, kapatid. Minsan, kala lang natin pampalubag loob, di ba? Huwag ka mag-alala, kapatid. Kahit masakit yan ngayon, mabuti ang Diyos. Paano naging mabuti ang Diyos? Namatayan ako. Paano naging mabuti ang Diyos? Ganyan ang pamilya ko. Sira-sira. Hiwa-hiwalay. Ba't ganyan? Paano naging mabuti ang Diyos, kapatid? Sabi ko nga kanina in Genesis, the same way with Joseph, what the enemy meant for evil, God can turn it for your good because He is good. He's the sovereign God. God is faithful. We can surrender to Him because God is faithful. That's who our God is. Lamentations 3:22-23, it says, because of the Lord's great love, we are not consumed. Dahil mahal ka pa ng Diyos, iniibig ka ng Diyos, hindi ka pa rin nawawala. Diba? Sa kahit na anong kakulangan natin, Lord, nandito pa rin ako sa presensya mo. Nagkaroon kami ng meeting kagabi, tuwa ako sa isa naming kasama kasi sabi niya na wala na ang lahat pero andito pa rin ako, ang buti ng Diyos. Tapat ang Diyos, totoo yan, kapatid. Dahil hindi niya pwedeng itanggi ang katapatan niya. Hindi niya sasabihin, hindi na ako magiging tapat sa'yo kasi hindi ka tapat. Matigas ulo mo. Bro, matigas ulo mo. Ayoko nang maging tapat sa'yo. Pag hindi naging tapat, ang Diyos sa atin, makukonsum tayo ng lahat dito sa mundo, kapatid. Pero dahil tapat ang Diyos, dahil iniibig ka niya, yun ang dahilan. Tapat siya dahil mahal ka niya. Kaya kailangan din natin magkaroon ng kapahingan sa pag-ibig ng Diyos Na wag natin masyadong galingan. Diba? Na wag natin masyadong alalahanin kasi mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka niya, magiging tapat siya sa'yo. Ikaw ba gusto mo pag nakapangasawa ka, hindi maging tapat ang asawa mo sa'yo? Diba? Dahil mahal na mahal mo yung asawa mo, hindi mo siya lolokohin, hindi mo siya iiwan. Hindi mo siya papabayaan, kaya nga in sickness and in health. Kahit diba diring-diri ka na, sumusuka yung asawa mo, in sickness and in health, di kita pababayaan. Diba? Sa meeting din namin, pinag-uusapan namin yung pandemic era, yung COVID. Tapos yung mga testimony dun, in sickness and in health talaga, silang mag-asawa, nagka-COVID. Walang iwanan, magkasama tayo Kaso pinaghiwalay sila nung barangay. Pero di ba ganun kasi pag mahal mo? That's faithfulness. In whatever season, dumaan kayo sa kahirapan, dumaan kayo sa walang-wala, dumaan kayo sa takot, dumaan kayo sa pangamba, dumaan kayo sa kaligayahan, dumaan kayo sa katagumpayan, magkasama kayo, hindi nyo iniiwan ng isa't isa. That's who our God is. Great love. His compassion never fail. Yung pag-aaruga niya, yung pag-aalala niya sa'yo, it will never fail. They are new every morning. Bago ang awa ng Diyos, bago ang grasya ng Diyos araw-araw, kaya dakila ng katapatan ng Diyos. Yan ang sinasabi sa Biblia. Ganyan nila pinapakilala ang Diyos. Kaya kung feeling nyo, nagamit nyo na yung mercy kahapon, may mercy ngayon. At bukas may mercy ulit si Lord. Hindi pumapalya yan. Sabi 8, never fails. That's why you can choose to let go and let God be God over your future. The cross is the greatest display of God's sovereignty. Sabi sa Acts 2 verse 23, the man was handed over to you by God's deliberate plan, and for knowledge and you with the help of wicked men, put him to death by nailing him into the cross. The greatest proof of God's goodness and sovereignty is found at Calvary. At the cross, everything appeared chaotic. Bakit papatayin ang Panginoon? Bakit papatayin si Mesiyas? Hindi niya tayo maliligtas pag pinako na niya yan sa krus. Di ba kaya nga maraming tumalikod kasi sabi, paano tayo ililigtas yan kung siya yung bumubuhat ng krus?
Oo nga naman, nakakataka. Tapos sasabihin, maganda yung future dahil pinadala yung Mesiyas na tagapagligtas ng sanlibutan. Marami ang tumalikod sa Panginoon. Pero the act of Jesus on the cross is the greatest display of His goodness. Why? Because the cross demonstrates that God can use evil actions to accomplish His purpose for you. Ibig sabihin, kahit gawin ng tao ang lahat ng hadlang, they cannot overcome God. They cannot overcome His goodness for you. Kung na-overcome yan ng cross, hindi natin matatamasa yung kabutihan ng Diyos sa kapatawaran. 'Di ba? Sa pagtubos sa atin sa kasalanan. Kaya kapatid, pag nakikita natin ang cross, hindi yun yung kamatayan lang ni Jesus eh. Yung kabutihan niya, nagtagumpay. Kahit anong kasamaan ng gawin ng tao kay Jesus at that time, nanatili ang kabutihan ng Diyos. At ngayon, nararanasan natin siya hanggang ngayon. At hopefully, yung mga pinagpipray natin sa blessed lifestyle, maranasan din nila yung ganong kabutihan. Higit sa material na kayang ibigay ng Diyos, yung kaligtasan, yung awa, yung grasya ng Panginoon, katapatan ng Diyos sa buhay nila, na kahit anong pagdaanan nila, di ba, hindi man natin masamahan lahat ng pinagpipray natin, but God can be with them. He's faithful. He's good. That's why the resurrection proves that God's purpose cannot be stopped. God's goodness cannot be stopped. God's faithfulness cannot be stopped. If God brought redemption from a cross, He can bring purpose from your every suffering. So kung mabigat ngayon, you can expect something good to come out of that. Because God is good. And as we end this today, we can surrender today. We can let go and let God. Because God is omniscient. He knows all things. God is sovereign. He rules. He's in control of all things. God is holy because He commands what is right. We can surrender because God is Lord. He deserves obedience. We can surrender because God is Creator. He owns all things. He is our great provider. He supplies all our needs. He is good. He always does what is best. And He is faithful because He never fails. That's who our God is. So next time na may pagdaanan ka or kahit ngayon, kapatid, you can look to God and you can choose to let go, let God. Amen?